So, good morning everyone. Yung topic natin ngayon ay ang mathematical models. Ito. So, ano nga ba ang mathematical models? Mathematical models ay it is often desirable to describe the behavior of some real-life system or phenomenon, whether physical, sociological, or even economic in mathematical terms. So, ito yung mga mathematical models ay ang pagresolba sa mga real-life situation or problem gamit ang mga mathematical terms na pwede nating mai-apply. So, ayan. So, ano nga ba yung mixtures? Mixtures. The mixing of two solid solutions of different concentrations gives rise to a first-order differential equation for the amount of salt contained in the mixture. So, yung mixture daw, it consists two salt solutions na magkaiba. So, ayun yun yung mga mixtures. So, yung napili natin ngayon na problem ay ang mixing problem. We can solve this using first order and separable differential equation. So, yun. So, yung napili namin na problem ay ang problem number 9 sa mixtures. So, ang sabi dito, suppose that a large mixing tank initially holds 300 gallons of water in which 50 pounds of salt have been dissolved. So, sabi dito, yung mixing tank ay nagkakaroon ng merong 300 gallons ng tubig at 50 pounds of salt na nalusaw sa loob ng tank. So, pure water is pumped into the tank at a rate of 3 gallons per minute. And when the solution is well stirred, it is then pumped out at the same rate. So, yung pagpasok daw ng tubig sa tank ay ang rate nito ay 3 gallons per minute. So, yung paglabas naman nito ay kaparehas lang din, which is 300 gallons per minute. So, ang tanong dito ay determine the differential equation for the amount of salt AT in the tank at time T is greater than 0. Tapos, what is A0? So, yun yung mga naging tanong natin na kailangan nating masolve. So, ito real life to kasi nga gusto natin malaman yung differential equation para sa amount of salt. Tapos, ito yung illustration natin sa tank. So, makikita natin ito yung merong input saka output. Ayun yung may flow rate. So, ang unang natin ay ang input, which is 300 gallons per minute. So, yung sabi nga kanina, ito naman sa tank na meron siyang laman na 300 gallons of water. So, susunod naman ay ang 50 pounds of salt na na-dissolve dun sa tubig. Tapos, yung paglabas naman ng tubig din, at ang rate niya ay ang 3 gallons per minute. Then, kapares lang din ng flow in. So, ayun. So, ito ngayon yung ating gagamitin formula. Kasi sa real life situation, pwede natin magamit yung mga differential equation. So, dA over dt, which is concentration of salt or change of the amount with respect to time. So, yun. So, equal siya sa rate in of salt minus rate out of salt. Kasi nga yung sabi kanina, yung rate in sa rate out. So, dA over dt o yung ulit yung change of the amount with respect to time equals to concentration in. Yung concentration in natin multiplied by the rate out of water flow. Yung concentration in natin, ayan yung concentration of salt in flow. Yung inflow o yung papasok. Tapos, i-minus natin siya dito. Multiply natin siya dito sa rate out of water flow. Tapos, i-minus sa concentration out o paglabas naman ng tubig. Tapos, multiply sa rate of water exit. So, yun yung ating gagamitin na formula. Concentration natin ay ito ay pure water. Ang concentration natin ay 0.
Kaya magiging out ang input natin ay 0. Ang matitira lang dyan ay negative 80 over 300 gallons multiplied by 3 gallons per minute. Ngayon, ito na ang matitira. Kung i-cancel natin ang 3 gallons sa 300 gallons. Ngayon naman, kailangan natin siya gamitan ng separating method. I-separate, para ma-separate natin yung dalawang DT, o yung dalawang DA sa DT. Ngayon, i-times natin siya sa DT. Tapos, para matanggal din natin ang A, malipat natin sa kabila, gagawin natin, i-divide natin siya sa A. Ito magiging mangyayari. Magiging, ita-times mo siya sa DT over A. Ngayon, ay kakancel na yung mga magiging siyang A, ay 1 over A, dA, equals to negative 1 over 100 dt. Ang next naman yan, kailangan natin integrate. Ang makakuha natin value dyan ay ln A equals to negative 1 over 100 plus C. Ngayon, hanapin na naman natin ang value ng C. Ngayon, yung makikita natin kanina sa mismong binigay, meron tayong 50 pounds of salt. Kaya ang A0 natin na equals to 50. Ngayon naman, isa-substitute na natin yung mga value. ln 50, ln 50 equals to negative 1 over 100 multiplied by 0 plus C. Ang makakuha natin na resulta ay ln 50 equals to C. Ngayon naman, papalitan na natin ang C sa kaninang formula. Magiging siyang ln A equals to negative 1 over 100t plus ln 50. Ngayon, dahil siya ay ln, gagamitan natin siya ng logarithm. E raised to ln A equals to E raised to negative 1 over 100t multiplied by E ln 50. Ngayon naman, sisimplify natin, magiging A equals to 50, E raised to negative t over 100. Ngayon, ito na po ang magiging resulta natin. Thank you for listening.